Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, April 10. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Alinsunod sa pangakong modernization, sa hukbong sandatahan ni Pangulong Marcos Jr., pinatibay ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kakayahang pandagat sa pagdating ng pinakabagong naval asset, ang BRP Miguel Malvar, FFG-06. Bahagi ito ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program upang palakasin ang proteksyon ng teritoryo at maritime domain awareness ng bansa. Sa bagong barkong ito, muling pinatibay ng AFP ang kanilang pangakong panatilihing ligtas at matatag ang kinabukasan ng Pilipinas. Isa pang good news, nominado muli sa iba't ibang kategorya sa 2025 World Travel Awards ang Pilipinas. Pasok ang Pilipinas sa mga kategoryang Asia's Leading Beach Destination, Asia's Leading Dive Destination, at Asia's Leading Island Destination na mga napanalunan din ng Pilipinas noong 2024. Maging ang Boracay, Intramuros at Cebu ay nominado rin sa iba't ibang kategorya. Ang mga nominasyong ito ay patunay sa likas na ganda ng Pilipinas at masigasig na pagtutok ni Pangulong Marcos at ng administrasyon sa turismo. At sa ating huling good news, muli po nating pinaaalahanan ang lahat ng miyembro ng PhilHealth na maaaring mag-avail ng Outpatient Emergency Case Benefit o OECB. Ito'y package sa lahat ng mga PhilHealth accredited hospitals mula level 1 hanggang level 3 simula pa noong February 14, 2025. Ayon sa PhilHealth Advisory Number 2025-0009, hindi na kailangan ng mga hiwalay na accreditation para sa OECB dahil bahagi na ito ng pagsusuri sa mga PhilHealth facilities nung sila ay na-accredit. Kasama sa mga sakit na covered ng OECPD or OECB packages, ang dizziness at diarrhea. Yan po ang tagubilin ng ating Pangulo, palakihin at palawigin ang benepisyong makukuha ng taumbayan mula sa PhilHealth. At yan po ang good news natin sa araw nito. At makakasama rin po natin ngayong umaga si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, para sagutin ang ilang katanungan tungkol sa 17% tariff na ipinataw kamakailan ng Amerika. Good morning, Secretary. Good morning. Hi. Ready for your questions on this matter? Secretary. Oh, well, okay, the president met with the economic team last Tuesday morning, where during that meeting we discussed the
tariffs that were being imposed on various countries all over the world. No, we also discussed the effect on the exports of all these countries, especially our Asian neighbors. We also discussed which sectors, which industries in the Philippines will be affected by these tariffs and the possible effects on our economy. And of course, we concluded the meeting by discussing possible ways forward, possible next steps, possible actions that your government can take regarding these reciprocal tariffs. First question po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. So, Secretary, good morning po. So, Secretary, ano po ang initial assessment after that meeting? And again, gaano po initially yung posibleng epekto nito sa atin, ng 17% tariff in terms of exports at imports? Unang-una, ang nakikita po natin, no, malinaw na malinaw sa mga reciprocal tariffs na inimpose ng Amerika sa mundo, ay medyo advantaged po ang Pilipinas ng kaunti. No? Kapag linista nyo yung lahat ng Asian countries, no, makikita nyo po na ang pinakamataas na tariff ay nag-uumpisa sa mga 54%, pababa ng 40+%, 30+%, 20+%, at ang Pilipinas ay second to the lowest po at 17%. No? Ang isang bansa na mas mababa sa atin ay ang Singapore at 10%. So kapag tiningnan nyo po yun, in-analyze nyo po, ay medyo mukhang maganda po para sa Pilipinas. May konti po tayong advantage. However, we are aware that any tariff, any additional tariff still affects certain industries in the Philippines, no? Which is why we think that may konting effect po to. Based on the NEDA estimates, posibleng may effect po to ng 0.1% sa ating GDP in the next 2 years. So, konti lang po yung effect, no? Of course, we have to also think that this is only one export sector of the country. And businesses are generally quite resilient. Kung magsara ang isang market, naghahanap po sila ng ibang market na ma-open. So, but to answer your question directly, the estimate is a 0.1% effect on our GDP. Harley Valbuena, PTV. Good morning, Secretary. Sir, as the economic advisor of the President, what is your advice to him to contain the impacts of the global tariff of the USA? Unang-una po, hindi po ako advisor ni Presidente. I'm his special assistant. I work for him. Hindi po ako yung economic advisor. But I think there are two things that we have to do now, no? Clearly. One is to engage with our exporters, to discuss with them what are the possible measures that they can take and that the government can assist them in this current situation. No? That's the first thing. That's the most important thing. Secondly, we have to monitor kung anong ginagawa ng mga ibang neighbors po natin, no? Ano yung mga reaction nila dito sa tarifa at ano po ang reaction din ng Estados Unidos sa kanilang mga requests. But third, and probably this is what you've all been waiting for, but we have reached out to the United States Trade Representative or ang USTR na tinatawag. Ang office po na ito yung responsible for all these trade tariffs, no? So we've reached out to the USTR and we have communicated with them our desire to engage in a meeting or dialogue with them, and they have positively responded. So I will be scheduling a trip to the United States to meet with the USTR soon. Follow-up lang, sir. Speaking of our neighbors, yesterday, the DTI Secretary said that they will meet with our economic counterparts in the ASEAN to discuss the global tariffs of the USA. So natuloy po kaya yung meeting, and if ever, what are the focal points of the meeting?
Yeah, that is correct. The meeting is ongoing as we speak here right now. I would like to summarize perhaps 4 points that were raised. The first one is that the ASEAN trade ministers have gotten together and have decided to communicate with the US, I think three main points. First is to reaffirm the long, enduring, and strong relationship with the US. Second, though, is to express their concern over these unilateral tariffs that are being imposed on the ASEAN. And third is to engage in a frank and constructive dialogue with the US to reaffirm their readiness or our readiness in ASEAN to work together to explore mutually acceptable solutions on issues of common interest. But I would like to say that there are probably 2 key takeaways here. One is that every country will continue with their bilateral negotiations with the US and concurrently conduct a regional discussion with the US. And the key words are cooperation, not retaliation. And of course, lastly, because this is an ASEAN meeting after all, the most important conclusion is to, as a group, to discuss ways on how to further strengthen and boost intra-ASEAN trade and investment within the region. Binabasa ko lang po kasi ayokong magkamali tungkol sa ASEAN meeting. But as I said, the meeting is still ongoing, so I think everything I said is, I guess, in a way subject to confirmation. Maricel Halili, TV5. Sir, dun sa planned trip po ninyo sa US, are you going to appeal to the US government na baka pwede nilang i-consider wag na tayong bigyan ng taripa kahit na second to the lowest tayo? I think the keywords are probably not appeal. This is a negotiation. And of course, in my opinion, the best possible outcome is a free trade agreement. No? A free trade agreement means 0 tariffs on their side, 0 tariffs on our side. That's probably the best possible outcome of that meeting. But again, it's open communication, dialogue, cooperation, and let's see what we can negotiate. And this is also a common factor among the ASEAN countries. I cannot speak for the other ASEAN countries, but for ourselves, we are in a, shall we say, semi-good place. But of course, we cannot be complacent. We need to keep monitoring what the other countries do, and for ourselves, we need to negotiate an agreement that will be beneficial for our country and for the businesses and enterprises in our country. Thank you. Okay na. Thank you. Thank you, Secretary Frederick Go. At ngayon po ay handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Ma'am, during the TRICOM sa Congress, na-mention yung pangalan ni former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na nasa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron video na allegedly ay si President Marcos. Nakarating na po ba to kay PBBM? Ano po yung naging reaksyon niya dito? Na isa si Attorney Roque daw. na Siya daw yung nagpakalat. nagpakalat. Hindi na to, bago. At buti na lamang may isang tao na dati nilang kaalyado na sinabi na si Attorney Harry Roque ang nagpakalat. Even before, nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Attorney Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa Vancouver, Canada, o sa kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong video na ito. At sa mga previous statements din niya, sa mga interview, sinabi niya nga na
ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Pinasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So, hindi na po bago ito sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakalat ng fake pulveron video na ito. So does it mean that the president was not surprised when he heard about it? Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI at nagkaroon na rin po ng fact check at nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit na part of India-based in Misinformation Combative Alliance or Combat Alliance. So hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Ma'am, will there be any legal action from Malacanang? Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso kung ito po ay makikita naman po ng DOJ at ng NBI. Salamat po. Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, may we get a statement on the kidnapping and murder of businessman Mr. K? Confirmed just today by Secretary Remulla. Nagkausap po kami, kanina lamang po, ni General Torre at saka ni General Jean Fajardo. At ang una po nilang sinabi sa akin ay magkakaroon po sila ng sariling press conference. At nung mga panahon na hindi po sila nagsasita ay dahil yun daw po ang bilin ng pamilya. Pero ngayong araw po na ito ay magkakaroon sila ng sariling press conference. At ang pinakahuling update po sa akin ay meron po silang case conference na nagaganap as of 10 o'clock or 10:30. The Filipino-Chinese business community expressed alarm over what they call a spate of kidnapping incidents. Sa bilang po nila, 12 so far this year. What does the palace have to say about this, and are we going to take stronger measures to respond to this? Opo, patuloy po ang pag-iimbestiga po dito. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po ma-lessen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning. The Philippine Coast Guard on Tuesday said that it has spotted another Chinese research vessel sailing sa Cagayan Province. Na-detect po ito sa pamamagitan ng dark vessel detection technology from Canada. And it is the second ship that entered the northern economic zone ng Pilipinas. Ano po ba yung reaction dito ng Malacanang? Parang persistent na po yung presence ng mga Chinese research vessel sa ating teritoryo. Opo, sa mga ganyan pong mga issues po ay ipapaubaya po natin sa ating Philippine Coast Guard at nakikipag-ugnayan po tayo sa ngayon kay Commodore Tariela at malamang po maya-maya lamang po ay ibibigay namin sa kanya ay sa inyo ang kanyang mensahe. Ma'am, sakaling mapatunayan na nagsasagawa nga talaga ng marine scientific research ang Chinese vessel na yon, ano po ba ang magiging hakbang ng pamahalaan? Sa ngayon po ay aalamin po muna natin, hindi po tayo pwede mag-speculate at ito po ay sensitibong issue. Kapag ka po napatunayan at meron po ng imbestigahan at meron na po tayong data, ibibigay po namin sa inyo ang sagot agad-agad po. Thank you po, ma'am. Pia Gutierrez, ABS-CBN.
Hi, ma'am. Ma'am, lately marami pong mga kandidato for the midterm elections ang napapansin because of their misogynistic or insensitive comments made during their campaign. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo at kung may panawagan din po tayo sa mga kandidato? Paano nga ba ang ganitong klaseng pananalita noon ay pinapalakpakan? Parang ipinagbubunyi ang mga kandidato o mga leader na nagsasalita ng walang karespe-respeto, lalo-lalo na sa mga kababaihan. Ipinagmamalaki at ginagawang katatawanan, ginagawang joke, ang pambababae ng mga kalalakihan. Ginagawa ring issue at katatawanan ang mga rape na sitwasyon. Hindi na po ito dapat. Hindi po dapat nagawing idolo ang mga ganitong klaseng tao. Hindi po dapat ito pamarisan. Hindi na po dapat ito pinapalakpakan. Kung nagawa ito dati at pinapalakpakan, hindi na po sa panganahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos na dapat itong mangyari. Kaya ayon po sa Pangulo, hindi po katanggap-tanggap ang mga kandidatong ganito ang nagiging naratibo sa kanilang pangangampanya. Dapat pong mapanatili ng bawat isa, ng bawat kandidato, lalo-lalo na pa mga kandidato na nagnanais na maging leader ng bansa. Dapat ipagpatuloy nila ang pag-promote ng respeto, ng integridad, at ng truthfulness o katotohanan sa kanilang mga sinasabi habang sila ay nagbibigay ng kanilang mga pangako sa kanilang mga constituents at sa mga botante. So masaya po ang Pangulo dahil po mabilis din pong umaaksyon ang COMELEC patungkol po dito sa mga walang karespe-respetong pananalita ng ibang mga kandidato. On another topic, on the tariffs din po, President Donald Trump kasi just announced a 90-day pause on the sweeping tariffs imposed on almost all countries except for China. Ano po ang reaction dito ng government? How is the government taking this? And acceptable po ba yung 10% na blanket na tariff rate for the Philippines, at least for this 90-day period? Mamaya po ay muli natin kakausapin si Secretary Go at tatanungin po natin. Natanong ko po yan kanina at sabi nga po niya ay kababasa lang po yata niya kanina ng balita at kakausapin din po niya ang Pangulo patungkol po dito. Is Romero, Philippine Star. So wala pa po tayong concrete measures on tariff sa US so far. So pinag-uusapan parang as we speak, no, Yusek. I was supposed to ask about that later. A while ago. Opo, nandito po kasi kanina si Secretary Go at siya po ang nagpaliwanag patungkol po sa mga maaaring gawing aksyon ng administrasyon patungkol po dyan. Okay. So yeah. Regarding yung sa misogynistic comments, you're saying it was cheered, no, before. So are you attributing it to our former president, yung mga ganong uri ng komento? Para sa record lang po. Wala po akong sinasabi na particular na tao. Kung yun po ang nasa sa isip po ninyo, yan po ay karapatan nyo pong mag-isip at mag-judge kung ano man po yung nasa isip po ninyo. Okay, so the president himself said it was unacceptable yung mga ganong uri ng mga Pananalita. pintos. Opo, sinabi niya po. At tinanong po natin siya kanina kung ano ang kanyang mensahe, yun daw po ay unacceptable. Okay, salamat po. Thank you po. Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi?
marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Na kung napanood pwede po niyo po, sigurong ikaw na po ba? sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero Hindi. marami po sa social media So, kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, media. Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si nagdi-demand. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidemand sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anumang demand patungkol sa hair follicle test. Thank Okay you po. Salamat. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga para sa Bagong Pilipinas.